Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang test ang isinagawa noong taong 70s na pinangunahan po ni Walter Mischel. Ito po ay ang test na ang tawag ay marshmallow test. Ano po ba yung marshmallow test? Isa po itong test na kung saan susubukin ang isang bata sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang piraso ng marshmallow. Iiwanan siya sa isang silid na siya lang mag-isa. At ang tanging paalala, huwag kainin ng marshmallow, hintayin ang pagbabalik ng taong nag-iwan sa kanya. Kapag kinain niya ang marshmallow, isang piraso lang ang kanyang pwedeng makain. Subalit kapag siya'y naghintay, mas maraming marshmallow ang kanyang pwedeng tanggapin. Makikita sa marshmallow test na ito yung ating katatagan, yung ating kapasidad na maghintay, magtimpi, magtiis, alang-alang sa mas malaking premyo na naghihintay. Kalaunan, nakita sa simpleng marshmallow test na ang mga bata na naging matyaga sa paghihintay sa pamamagitan ng hindi pagkain kagad ng marshmallow ay mas naging matagumpay sa kanilang buhay kumpara sa mga batang nagmadali at kumain ng isang pirasong marshmallow na nasa kanilang harapan. Mga minamahal ko mga kapatid, itinuturo ng marshmallow test na ito ang patuloy nating tinatahak ngayong panahon ng Adbyento, na kung saan ang tema noong ngayong unang linggo sa Adbyento ay ang ating kahandaan sa paghihintay, ang ating kakayahan na maghintay sa Panginoon tunay na darating sa ating buhay. At ito ang siyang ibinibigay sa ating paalala. Yung pong paghihintay, it is not a kind of passive waiting, but rather, it is an active waiting. Na kung saan habang hinihintay, dapat may ginagawa. Habang hinihintay, dapat may nangyayari. Halimbawa, kung pupunuin po ninyo ng panalangin ang inyong buhay ngayong panahon ng Adbyento, pero kulang naman sa kabutihang gawa, baliwala. Kahit po umitim yung tuhod, kakaluhod, kahit po maubos ang lahat ng rosaryo, kahit po makabisado ang lahat ng nobina, pero wala namang kaugnay na kabutihan sa kapwa ang siyang ginagawa at pinipili, baliwala. Kaya nga po ngayong gabing ito, maliwanag na sinasabi sa atin, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos maliligtas. Hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, matatanggap ang kanilang kaligtasan. Inahalin tulad ng kaligtasan sa isang matibay na pundasyon. At ano po yung pundasyong iyon? Ang pundasyon, hindi lamang ng ugnayan natin sa Diyos, kundi ang pundasyon ng ugnayan natin sa ating kapwa. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, alam nyo, ito po yung malimit ko pong ipinapaalala. Nung dumating po ako dito, inanyayahan ko po ang mga tao na maging bahagi ng ating simbahan. At alam nyo, nakakatuwa, sa aking mga bawat inanyayahan, tumutugon. No? Ang estilo ko po kasi, pag may nakita ko na lagi nagsisimba, sabihin ko, araw-araw naman kayo nagsisimba, baka pwede kayong maglektor. Pag linggo-linggo ko pong nakikita, baka pwede po kayong mag-lay minister. Alam niyo po, yung paglilingkod sa simbahan, napakadali po niyan. Malimit sasabihin ng mga tao, kaya ako naglilingkod sa simbahan kasi marami akong time. Kasi Father, retired na ako, Father. Kasi Father, senior naman po ako, kaya napakarami kong oras. Pero kapatid, tandaan mo, hindi lamang dahil marami kang oras, kaya ka nasa simbahan. Kasi alam ninyo, sa 14 ko pong taon bilang pari, talagang kitang-kita ko po palagi. Kapag ang kaya lang ibigay ay oras, kaya nasa simbahan, yun po yung laging pinagsisimulan ng chismis at away. Yung mga nagbibigay lang ng oras, sila po ang unang pinagmumulan ng gulo sa pamayanan. Kasi bakit? Oras lang ang kayang ibigay. Kapag meron ng commitment, kapag meron ng sakripisyo,
Kasi sabi ko lang naman, oras lang naman eh. Kaya ako nasa simbahan kasi oras lang naman. Pero kapag commitment na yung pinag-uusapan at ang oras ang siyang unang mawawala, doon masusukat ang katatagan. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, nakakatuwa. No? Hindi ako zero ngayon. No? 5, yun ang umpisal. 5. Kaya ibig sabihin, yung 5, makapagpapasko na po kayo. Kasi bakit? Dahil ngayong Adbyento, hinanda, hindi lang yung tahanan, inihanda yung kalooban sa pamamagitan ng pangungumpisal. Pero alam niyo, minsan natutuwa ako, natatawa pala ako, hindi pala natutuwa. Minsan sabihin ng mga tao, Father, pasensya ka na ha. Hindi sa'yo ako nagsukumpisal ha. Kasi baka malaman mo yung kasalanan ko eh. Sabi ko sa akin, nahihiya kayo sa Diyos, hindi. Para namang ang Diyos, hindi nakita yung ginawa ninyo. Minsan po talaga nakakatawa. Father ha, hindi ako sa'yo magkukumpisal ha. Nahihiya ako sa iyo eh. Minsan sasabihin ko, mas makapangyarihan pala ako sa Diyos. Kasi sa akin nahihiya siya. Sa Diyos hindi. Wala namang kaso kung saan ka magkukumpisal. Mapa dito o mapa sa labas. Ang mahalaga, yung ugnayan. Ang mahalaga, makapagkumpisal. Ang mahalaga, mapaghandaan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yung ating panalangin ngayong panahon ng Adbyento, kulang yan. Dagdagan ng dapat gawin. Dagdagan ng hawang gawa. Dagdagan ng pagpili ng kabutihan. Nang sa gayon, kagaya na nangyari sa Ebanghelyo, ang tahanang ating itinayo sa matibay na pundasyon, hindi masisira, hindi mapapano, kapag ito'y nakatatag sa pundasyon ng biyaya ni Kristo. Amen.